araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang ebanghelyo natin ngayon ay magmumula sa ebanghelyo ni San Lucas. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus na sulat, "Hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito," wika ng Diablo. "Ipinagkakaloob ito sa akin at mabibigay ko sa kayo namang ibig ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, maging iyo ang lahat nito." Sumagot si Jesus, "Narusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahulog ka, sapagkat nakasulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nakasulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, siya tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo narinig sa unang linggong ito ng Kwaresma, ipinapayag sa atin na ang tukso ay lagi nandiyan. At sino ba ang mga tinutukso? Lahat tayo. Kahit si Kristo ay tinukso ng Diablo, at kahit din sa ating buhay bilang isang Kristyano, nandiyan ang lagi ang tukso sa ating paligid. Subalit ano ang tinuturo sa atin ng unang linggo ng Kwaresma? Na paglabanan at panghawakan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo patuloy na kumakapit sa Panginoon, kapag tayo patuloy na nanalig sa Panginoon, kahit ang mga tuksong nandiyan, nais atin silang layuan. Kaya mga kaibigan, huwag tayong magpadala sa tukso. Dahil ang Diablo ay laging mapanlin lang. Hindi niya ipapakita sa ating masama. Hindi ipapakita ng Diablo yung mga hindi maganda sa ating mga mata. Ang laging ipapakita ng Diablo sa atin ay maganda, na akala natin mabuti. Pero sa bandang huli, kapag tayo nagpatukso na at nagkaroon ng kasalanan, doon natin makikita at maiisip na tayo nahulog na sa pagkakasala ng tukso ng Diablo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sana sa unang linggong ito ng Kwaresma, ihanda natin ating sarili na bigyang kaganapan nating buhay na laging maging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong magpatukso sa dala ng Diablo, sa dala ng mga alam nating hindi dapat nating sundan, na alam nating hindi maging pahamak sa ating buhay. Kaya sa araw na ito, nawa
tayong lahat ay magkaroon ng biyaya, ng kaisipan, ng kaliwanagan. Sa tulong ng Banal na Espiritu, nawatahakin natin ang landas ng kabutihan at kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa panalangin sa unang linggong ito na nawa ang tukso ay maging tunay na kaganapan na ating alisin sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa amin ay yung bugtong na anak ng si Jesus na siya naging huwaran namin at naging tunay namin sinusundan. Alam namin hindi naging madali sa Kanya na iwasan ang tukso ng Diablo, pero siya'y naging malakas at nagtiwala sa iyong pagmamahal. Magiging sana ang aming makamtan sa pagkakataong ito. Nawa maging malakas din kami na patuloy ang kumapit sa iyong awa at biyaya na kami bilang tao na naging mahina na sa dulot ng pagkakasala, nawa makaiwas din sa tukso ng Diablo upang ay mamuhay ng banal ayon sa iyong kalooban. Ilan ito kay Kristo ang aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo